Hello mga gifted. Welcome back to my channel. Kumusta muna kayo? Panibagong araw po, panibagong video tayo. Ang tatalakayin po natin ngayon ay about sa panaginip. Yung panaginip na negative po ang kahulugan. Tatalakayin po natin ito dahil dapat po yung mga negatibo ay malaman natin kung anong ibig sabihin sa ating mga panaginip para mapaghandaan po natin sa mga, kasi ang panaginip ay isang babala or isang pangitain. Kaya dapat pag napanaginipan mo, magkakaroon ka na ng idea kung paano mapaghandaan. Kasi ang panaginip, isa po yung babala kung ano ang mangyayari sa susunod na araw or sa sunod na bukas o buwan o basta ano yan, yung related sa buhay mo or sa kapamilya mo. Basta sa ano, basta o kaya sa iyo mismo. Ganun po yun. Yung mapapanaginipan mo po siya, mararamdaman mo naman na pag napanaginipan mo, katugma sa nangyayari. Kung ano yung mangyayari sa susunod na araw, sa mga bukas na darating, ay related doon sa panaginip mo. Kaya po dapat malaman po natin kung ano ang ibig sabihin. So, bago ako mag-umpisa, disclaimer po muna. Ang video ito ay para lang po sa mga panatiko, sa mga pampaswerte. Sa mga hindi po naniniwala, ang video ito ay hindi rin po para sa inyo. Malaya po kayong skip ang video ito. Umpisa na po. Tuloy-tuloy na. Wala nang intro-intro. Video ano na. Magpapahinga na ako pero bago ako magpahinga, kunting ano muna. Kunting bigay kaalaman. So ito ngayon guys, ang unang-unang pinaka-negatibo ang kahulugan sa ating panaginip ay yung matanggalan tayo ng ngipin. Subok na po yan. Pag nanaginip ka na natanggal yung ngipin mo o kusa mong tinanggal, basta panaginip na natanggal sa panaginip mo, natanggal tapos pagising mo, andyan naman. Number 1 po talaga yan na negatibo. Ibig sabihin po niyan, may mahal tayo sa buhay na sa kabilang buhay. Hindi man po agad-agad yan mangyayari. Halimbawa ng panaginipan mo ngayong gabi, basta sa mismong panaginip mo yan, hindi pa mangyayari yan. Mga lilipas pa yan, mga 3 buwan, hanggang pinakamatagal na yung 1 taon. Kasi ako nung napanaginipan ko, yung nakadalawang bis ako na naginipin na natatanggal talaga yung ngipin ko. Tapos, pagising ko, okay naman. Pero sa panaginip ko, tapos yung pagising mo, na alala mo talaga na parang totoong-totoo. Yung po, malapit na po yan. Nung nanaginip ako na nagkandatanggal yung ngipin ko, parang 3 yata yung tanggal. Nagbilang lang ng buwan. Yung nanay ko sa makabilang buhay. So, ibig po sabihin yan, pahiwatig po yan na dapat nating paghandaan. Kasi yung mga pangyayari na mabigat sa kalooban kung mangyari, kailangan po paghandaan yan. Na malayo pa lang, nakapaghanda ka na sa kalooban mo na, parang tanggapin mo na lang. Kasi lahat naman tayo ay dumadaan lamang dito sa mundong ibabaw. Wala pong nagbabato dito sa atin. Una-una lang yan. Kaya pag nanaginip ka ng ganyan, unang-una, magdasal ka siyempre. At saka may ano din yan, yung may sumpa. Para hindi agad-agad mangyari kung sa ano, lilipas pa ng mga taon. Pagkagising mo, pag napanaginipan mo na ganyan, kung maalala mo na, pagising mo, ganun nga ang sa panaginip mo na nagkandatanggal yung ngipin mo, humanap ka ng bato na malaki. Mas maganda yung buhay na bato. Doon mo ikwento yung panaginip mo at sabay idurak mo. Yung sabi
sabihin mo, halimbawa na naginip ka, mangunawa ka na ang panaginip kong ito na natanggal yung ngipin ko, anuman po ang ibig sabihin nito ay sa bato tumama. Sabay dura. Duraan mo yung bato na matamaan ng dura mo. Sa bato tumama yung kahulugan ng panaginip mo. Lilipas po yan mga taon bago may mangyari na hindi maganda. Tapos, ang pangalawa naman na napaka-negatibo din, yung baha. Baha po ay simbolo ng luha or problema. Kasi ang baha, ibig sabihin, di ba, pag binabaha ka, problemado ka. Tapos yung tubig, lalo malabo, luha po yan. Ganon din yung ang kahulugan ng malinaw na tubig na kakaunti. Di bali kung yung tubig na, halimbawa, nagsasalo ka, maraming tubig sa balon, grasya po yan. Pero kung kaunti lang, ba, parang ilog, may kunting tubig, luha po ang ibig sabihin niyan. Kaya pag nanaginip ka ng may tubig na malinaw or malabo, kung baha man yan, magdasal ka rin na halimbawa, ano man ang ibig sabihin ng panaginip na yon ay sa bato tumama or kaya sa kahoy, kung may punong kahoy kayo na malaki, doon nyo idura at saka ikwento mo muna yung panaginip mo, tapos sabay mo iduraan yung kahoy para doon tumama yung kung ano man ang problema na darating, doon tatama sa kahoy. Pero guys, kung sakali talaga na mangyari yun, hindi natin pwedeng pigilan kung anong nakatakda. Kaya ito ang mga sinasabi ko, pawang gabay lamang. Para kung sa ano man, pwede paghandaan, pwede nating, isumpain yung pigilan muna. Pero kung hindi talaga kaya, wala tayong magagawa kasi Panginoon na ang nakakaalam ng lahat. Yung hanggat may tayong tao, hanggat may paraan na pwede nating hadlangan natin. Pero kung wala na talaga, ay wala tayong magagawa. Kasi sabi ko na nga hiram natin ang lahat sa Panginoon. Ang Panginoon ang nakakaalam ng lahat. At saka yung panaginip natin ay babala. Pahiwatig po yan kung anong mangyayari. Yun ang, ano bang tawag yan? Yung, kalimutan ko. Pangitain. Pangitain po yung ibig sabihin ng ating mga panaginip. Pag nanaginip ka na maganda, ibig sabihin may magandang paparating. Kung negatibo, ibig sabihin may hindi rin magandang paparating. Kaya, nananaginip tayo niyan para paghandaan natin. So, ang pangatlo ay ang sunog. Ang sunog din po ay isa din po yan sa problema. Pero, pag yung sunog na parang walang problema, parang walang apektado, nakita mo lang yung apoy na nagliliyab, pera po yan. Magkakapera ka. Pero kung nakita mo yung sunog na may nag-iiyakan, kasi siyempre nasunugan, nag-iiyakan, naghihiyawan, maririnig mo yung parang panagoy, problema po yan. At ang sunod na negative pa rin, yung isda na sa panaginip mo, natusok ka. Kasi di ba minsan may isda na naginip ka na huli mo. Pag napanaginipan mo na nahuli mo at natusok ka, mag-ingat ka. Kasi negative po ang ibig sabihin niyan. Kasi ang ibig sabihin po ng isda sa panaginip ay katauhan ng isang lalaki. Yung pag-aari nila. Pag natinig ka naman, halimbawa na panaginipan mahuli mo, tapos natinig ka, tumusok sa kamay mo, ibig sabihin, mabubuntis ka. Lalo kung may konting tubig, kasi ang tubig ay problema, luha. Positive na positive po yan. Kaya pag nanaginip ka niyan, kung hindi mo maiwasan, tanggapin mo na sa kalooban mo at paghandaan mo na lang. Kasi wala tayo. Iyon nga sabi ko nga, ang panaginip ay babala. Pangitain kung anong mangyayari sa atin,
kinabukasan. Pwedeng hadlangan, pwedeng hindi. Pwedeng mangyari, pwede rin hindi. Pero kung wala talagang hadlang, kasi hindi natin pwedeng pigilan kung anong nakatakda. So, yun lamang po ang at saka ayan pa, may dagdag pa pala, sorry. Ahas. Ang isa pa sa mga negative. Pag napanaginipan po yung ahas na tinuklaw ka, may magtatraidor sa iyo. Kung nasa trabaho ka man, yung parang tutuklawin ka. Yung pasisiraan ka na para basta inahas ahas. Yung kung ahas naman na malumanay, yung parang walang pinsala, grasya din po yan. Kasi ang ahas, hindi lang siya simbolo ng kasamaan, kundi simbolo din po yan ng pira, kasaganaan. Kasi tingnan mo yung mga yung mga iba nag-alaga ng ahas para sortihin. Tapos yung iba naman sa mga gamot, ando naka-assign yung korte ng ahas. Kasi swerte po yan. Pero pag nanuklaw, negative po yan. Pag napanaginipan mo, wag ka nang magtitiwala sa paligid mo. Dapat lagi ka nang alerto. Kay maraming bisis ako niya na naginip na natuklaw. Problema talaga. At ang sunod, hindi ko na malaman kung ilan na yun. Basta sunod-sunod lang ito guys. Kayo na lang bahala magtanda. Ang sunod po na negatibo, yung napanaginipan mo na nangangaliwa ang asawa mo. Lalaki man o babae, pag napanaginipan mo na nangangaliwa, 99% magkakatotoo yan. Lalo kung sa panaginip mo ay naiyak ka. Kasi yung hindi ka maiiyak kung hindi malapit sa katotohanan. So sabi nila baliktad sa akin pag ako nanaginip. Kung anong napanaginipan ko, yun talaga ang nangyayari. Kaya pag nanaginip ako na nangangaliwa, kinakaliwa ako, ay hindi na ako yan mapalagay. Kaya kung hindi, basta wala man ako magawa, pero nangyayari talaga. Kaya kung saan pag nanaginip ka na nangangaliwa, kinaliwa ka, yung niloko ka, umpisa pa lang mag-move on ka na. Hindi ka pa niloloko, mag-move on ka na. Para pag niloko ka, pag nangyari yun, hindi ka na gano'ng masaktan. So, hanggang dito na lang muna guys kasi malapit ng oras. Maraming salamat sa panonood at sa mga hindi pa nakaka-subscribe dyan. Please don't forget to subscribe my channel at pakiclick na rin ng notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong upload. At paki-like at saka comment na rin kung may mga sama kayo ng loob. Handa akong sagutin yan. Pero shoutout pala muna sa gustong magpahula dyan sa aking mga fans. Hindi pa ako naghuhula, Hindi ako naghuhula. Kung ano lang po yung ipinapabot sa akin ng universe, ng nakakataas sa atin, yun lang po ang pwede kong bigkasin. Hindi ako pwedeng manghula kasi wala pa sa bokabularyo ko yan. Hindi ko pa napapasok ang papel ng manghuhula. So, hanggang dito lang muna. Maraming salamat ulit at I love you all. Bye-bye.